Sino-sino nga ba ang kasama or nabibilang sa mga distress OFW? At paano humingi ng tulong dito? Panoorin nyo ang video ni Sir Arnel Ignacio. Po, hirap na nakakasabi sa inyo kung ano po yung mga tatawagan yung numero. Ito na po, ha? Ito po sa baba ko yung hotline. Ito po nasa taas kung gusto nyo may makausap. So screenshot nyo na, parang awa nyo na ho. Pag ako lang ho mag-isa ang tinawagan nyo, 100,000 kayo. Hindi ko ho kakayanin yun. Hindi lang ho ako mag-isa. Ano pa pala ka na owa? Okay? Ayan po mga numero. Screenshot nyo. Thank you! At sinubukan ko din personal kung gumagana talaga ang number na ito. At ganito ang gagawin nyo guys. Mabuhay! Welcome to the OWA Hotline 1348. Kasalukuyang kinokonekta ang inyong tawag sa aming available na care officer. Maghintay lamang ng konting sandali at manatili sa linya. Munting paalala, sa pagtawag sa OWA ay kalakip ang inyong pahintulot na makalap at magamit ang inyong mga personal na impormasyon na gagamitin lamang upang matugunan ng inyong pangailangan sa OWA. OWA Operation Center, hello po. Hello ma'am. OFW po ako sa Dubai ma'am. Yes ma'am, OFW po ako sa Dubai. Tinry ko lang naman po yung number na po gumagana po. Yan lang naman po ma'am. Yes po. Sige ma'am. Okay po, thank you sir. Salamat po, salamat. Test call lang po kayo. Yes ma'am, para ma-share ko po sa mga kapwa ko OFW po. Yes po, hotline 1348. Yes po sir, bali anytime naman sir, pwede kayo tumawag dito. Yes, Kasi ito po ay 24/7. yes. Sir, last na lang po. Pwede ko na lang sir makuha sir ang inyong full name sir? Alvin Obsiano Sagarit po. Actually, vlogger po kasi ako dito sa Dubai. So, chinek ko siya and... Obsiano, din. Okay po sir, Alvin. Maraming salamat po. Maraming sa pagsagot. Kudos sa ating gobyerno at sa OWA. Dahil may sumasagot talaga sa OWA Command Center or sa 24/7 Command Center ng OWA. At para guys, matawagan nyo sila, ay i-dial nyo lang ang country code ng Pilipinas na 632 at yung 1348. Huwag nyo na guys lalagyan ng plus sa unahan. Ang i-dial nyo lang is 632-1348 para gumana. At yun nga guys, gumana siya gamit ang UAE number ko at may nakausap nga akong taga-OWA. At puwera dyan ay may matatanggap kayong tulong mula sa OWA para sa mga distress OFW. At pati yung mga displaced OFW, kasama dyan yung mga unfinished contract at yung mga medically repatriated. Sino-sino ang mga kasama dito? Panoorin nyo ito guys para sa kaalaman ng mga kapwa natin OFW. Ano pa tong distress, displaced, tsaka unfinished contract na ito, Ma'am Jane? Para sa ating mga clients around the globe at sa kayong mga napauwi na rito sa Pilipinas, ang distressed workers, sila po yung mga OFWs natin na talagang sadyang napakahirap pakisamahan ang kanilang amo or ang kanilang worksite, medyo hindi talaga sila swak doon sa lugar, kaya sila nadi-distress. Ang mga displaced workers naman natin, sila po yung nawalan ng trabaho dahilan sa COVID-19 dito sa nakaraang pandemya at saka nandyan pa rin siya. Umaali-aligid pa rin yung pandemya, nawawalan din ng ating mga trabaho sa abroad, pati na rin po yung mga nagsara na kumpanya sa abroad, nawawalan po sila ng trabaho, kaya sila natin natatawag na displaced workers. Ito po namang unfinished contract. Lahat po ng ating mga OFWs na hindi nakatapos ng kontrata nila. At ito po ay ibabahagi natin or makakategorya natin na contract violation. Ano ba ang sinasabi nating contract violation? Babasahin niyo po yung inyong kontrata at intindihin, namnamin, or talagang pag-aralan niyo muna yung inyong kontrata. At kung sa tingin niyo, hindi nasunod ang sinasaad ng inyong kontrata at kayo ay umuwi ng Pilipinas, pwedeng-pwede po kayo dito sa ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Mayroon din po tayong kategorya
kung paano natin ibinabahagi itong ating balik hanap buhay. Ano ba ito ba? Gusto ko lang ding dagdagan muna yung sinabi ni Ma'am Jane. Doon sa mga distress OFWs displaced, kasama po dito yung mga biktima ng illegal recruitment, yung mga biktima ng human trafficking, at yung mga biktima or yung nasa war conflict areas, katulad ng yung etong kasalukuyan nga natin sa Ukraine. And yung mga OFWs galing sa mga bansa na kung saan yung kanilang, yung bansang pinanggalingan nila ay may economic crisis. Dagdagan pa natin yung sinasabi nating distress workers. Yung lalong-lalo na ang ating mga domestic workers, talagang napakahirap ang kanilang kasasaad ko na dati Ilocano. Yung mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, yung kanilang sitwasyon sa loob ng kanilang mga amo, sa loob ng bahay ng kanilang amo. Nagkakaroon kasi ng sitwasyon doon kung minsan, alam niyo naman po ang ating mga OFW, lalong-lalo na ang mga kababaihan natin na mga domestic workers, talagang sadyang mababango ang ating mga OFW, magaganda, kaya pinagseselosan sila ng kanilang mga among babae. Siguro pasilip-silip siguro yung lalaking amo, kaya nagkaroon ng selosan. Kung minsan ang ating mga OFW, mayroon yung nakasaad doon sa kontrata, ang kanilang tulugan ay 1 kwarto daw, mayroon daw sarahan, may pinto, ika nga. Pero, pagdating naman doon, wala naman palang kwarto. Ang kwartong tinutulugan nila ay sa kusina, sa lapag daw ng kusina, kung minsan, sa loob pa nga ng CR kumakain ang ating mga domestic workers. At kung minsan, sa sala pa natutulog ang ating mga OFW at talagang napaka-vulnerable ang kanilang sitwasyon sa mata ng kanilang lalaking amo. So, nagkakaroon talaga ng stress ang ating mga OFW na hindi naman sila sanay sa ganoong sitwasyon kung saan dito sa atin sa Pilipinas talagang alam natin kung saan dapat tayo natutulog. Lalong-lalo na doon sa kontrata na pinipirmahan nyo, kung hindi nasunod, kung anuman ang nakasuot doon sa inyong kontrata, dapat intindihin nyo yon. At the moment na mayroon kayong napansin sa inyong pagtatrabaho na ang inyong kontrata ay nalabag, dapat umayaw na kayo at umuwi na kung po pwede. Ayan. So, salamat dyan, Ma'am Jane, no? So, meron lang kami katanungan, Ma'am Jane, kasi sabi dito, distressed, displaced, or unfinished contract. Paano kung distressed siya, pero finished contract? Pag uwi niya, pero na-distress siya doon sa ibang bansa, qualified pa rin ba siya ng BPPH? Pagka finished contract siya, pero makakapag-present siya ng tawag dito, ng pruweba na siya ay na-distress or na-distress sa ibang bansa. May instance na nangyayari na makikita kasi natin yung ating OWA coverage is good for 2 years. Ngayon, nauubos nilang tapusin yung 2 taon. Para ang assumption natin dyan, parang natapos ang kontrata. Although, talagang doon sa kanyang pinagtatrabuhan, talagang na siya, tinitiis niya. At lalong-lalo na po kung nakapagbigay kayo sa amin ng welfare case nyo habang nandun pa rin po kayo sa worksite at mayroon tayong record na nakapagpatala tayo ng inyong problema, kahit assume finished contract kayo, pagdating nyo rito sa Pilipinas, nakakapagbigay pa rin tayo ng kaukulang ayuda. Yung welfare case kasi, it's either si OFW itself ang nag-file ng complaint or yung mga kamag-anak niya nandito na pinagsasabihan niya ng problema. Ayan, so ibig sabihin nito, dapat yung ating mga OFWs or yung kanilang mga kamag-anak, pag alam nila na hindi na maganda ang sitwasyon ni OFW, kailangan na nilang mag-file ng complaint sa ating opisina at para magamit natin yun, kung sakali man na dumating yun sa punto na kinaya niya yung 2 taon, pero dahil sa nakapag-file siya, pwede niyang gamitin yun bilang dokumento na ipepresenta sa OWA para ma-qualified siya dito sa ating BPPH. Tama ka dyan, Chan.
Tama yan. Okay. Eto may nagtatanong, ma'am, kasali daw ba yung umuwi ng may sakit mula kay Ma'am Lerma Costales Jacobo? Yes po, kasali po yung mga mentally repatriated, medically repatriated. Yung basta meron tayong mga dokumento na magpapatunay doon sa claims natin. So, pwede po sila. Okay. At kung sila po ay umuwi na mayroong mga ganyang karamdaman, huwag nang antayin yung napakatagal na panahon bago sila dumulog sa ating tanggapan. Dapat yung family ng OFW na may sakit, sila na rin mismo ang coordinate sa ating opisina. Hindi naman namin inire-require. Kasi ako yung may sakit, hindi ako makalakad. Hindi natin may sakit nga kaya nga hindi makalapit. So yung pamilya nung may sakit, ang pwedeng pupunta sa aming tanggapan para makipag-usap at alamin kung anong pwede nating ibigay sa may sakit na OFW. Yes, tama Ma'am Jane. At dapat ang OFW or yung family, kung ganun yung case niya, is dapat hindi paabutin ng higit sa 3 taon mula sa kanyang pag-uwi. So, ang pag-a-apply kasi ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, is within 3 years upon the arrival of the OFWs in the Philippines. So, ang pinakamaganda niya, pagka-uwi niya, at alam niyang qualified siya dito, pumunta na siya para mag-file. Yes. Kahit hindi niya pa alam na qualified siya or disqualified siya, dapat sumangguni siya sa ating tanggapan para malaman niya baka mayroon pang mga ibang programa na pwede sa kanya. Magbabaka sakali. Yes. So, kung isa kayo sa mga nabanggit dyan, ay tumawag kayo sa command center or sa 24/7 command center ng OWA para mabigyan kayo ng tulong or ng agarang tulong. I-dial nyo lang ang 632-1348 gamit ang number nyo sa ibang bansa.